bundag mga igsoon. God is good. God is good all the time. Tama yun. Talagang tama. God is good all the time. Buksan natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 46. Isaiah chapter 46. At ang ating pag-aaral ngayong umaga is about goodness of God. God is good all the time. Andiyan na po lahat. Isaiah 46. Simulan natin sa pagbabasa verse 5 bilang paghahanda ng ating isipan kung sino ang Diyos na ating sinasamba ayon sa banal na kasulatan at hindi ayon sa tradisyon. Ganito ang sabi, kanino niyo ako itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Sila ay dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila ay nagpapatira pa at nagsisisamba. Ipinapasa nila iyon sa balikat at dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi sila makikilos o makakilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot. Oo, makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isa-isip ninyo uli kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, aking pinanukala, at akin itong gagawin. Yan ang Diyos natin na ating sinasamba, na nagpapakilala mula sa kanyang salita mismo at hindi mula sa salita ng tao. Ito ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Lahat ng kanyang panukala, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang ibinatas mula sa walang hanggang pasimula. Kung ito'y kanyang pinanukala, ito'y kanyang gagawin at walang sino mang maaring makapipigil at walang sumasangguni o wala siyang sinasangguni ang tao ni bagay man. Kundi lahat ng bagay ay ginagawa niya sang-ayon sa kasiyahan lamang ng kanyang sariling kalooban. Yan ang Diyos na nagpapakilala sa atin mula sa kanyang salita. Bago lahat, ating tatalakayin po ngayon ang biyaya ng Diyos. Ang grace of God. The common grace of God. Bago lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kayo ang nagpapangyari sa lahat po ng maaring mangyari sapagkat ito'y inyong itinagda mula pa lamang sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggang katapusan. Ang kalooban ninyo ang siyang mangyayari. Salamat po, Ama, na binigyan nyo ng bagong puso ang inyong mga tao at gayon din po, Ama, sana sa mga wala pa sa inyo.
ay bigyan niyo ng bagong puso upang ito'y maunawaan at matuto kaming kumilala na lahat ng nangyayari sa aming buhay ay hindi po nagkataon at hindi aksidente, sapagkat lahat ng ito'y pinanukala ninyo sa simula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggang katapusan. Salamat po na nasa iyong kamay ang aming buhay. Nasa iyong kamay ang aming mga karanasan, pangyayari, karamdaman man, kagutuman man, kahirapan man, kagalakan man. Alam namin lahat ng ito'y nasa iyo pong kapangyarihan at nasa iyong kalooban, kaya wala kami dapat ikatakot. Sapagat ang takot, Panginoon, ay nag-aalis ng pananampalataya at natutuon kami sa aming sariling mukha at hindi sa inyo. Para bang sinasamba namin ang aming sarili na hindi naman Diyos. At dapat ibaling namin sa iyo na ikaw may kapangyarihan. At anumang nangyayari, mayroon kang kalooban ng mangyari upang makita namin ang kabutihan ng inyong mga salita. Kung amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na bakit natin kailangang pag-aralan ang common grace? Kailangan natin pag-aralan ito sapagkat napakahalagang makita natin kung ano ang common grace. Pag sinabing common, para sa lahat. Common. Yung ating natatanggap ngayon na kabutihan, yung ating natatanggap na pagtitiis ng ating mga pagsubok, lahat ng tao dumadanas niyan. Common. Sa madaling salita, pag sinabing common sa Ingles, kung makita kayo ng CR sa public places, para sa lahat yun. Walang kinakatigan. Ibig sabihin, yung toilet na yon ay common. Common para sa lahat. At ang biyaya ng Diyos na ating tatalakayin ngayon ay yung tinatawag na common grace of God. Dapat natin itong makita. Nang sa ganon, pumanatag ang ating puso sa lahat ng maaring mangyari, sa lahat ng maaring darating. Kailangan nating tanawin ang lahat ng bagay na ito. Ngayong umaga, ating titignan ang ilang mga bahagi ng pagkakilanlan ng common grace. Napakalaga po ito. At dapat ipako natin ang ating unawa, isipan, at pakikinig sa salitang ito. Sapagkat ito ay gabay natin. Saan man lugar, anumang panahon, anumang pangyayaring tayo ay malagay, alam natin, God is good. Siya ay nasa ating kalagitnaan. Natignan natin ang biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya ng Diyos, pangkalahatan, common grace of God. Kailan ba nagsimula ang biyaya ng Diyos? Nabatay sa ating pag-aaral ng 1689, alam natin systematically arranged itong 1689. Nagsimula tayo sa Scripture, nagsimula tayo sa God, dalawa sa God, pagkatapos tinalakay natin, ikatlo ay ang creation, decree of God, then creation, then providence, sapagkat yan po nilalaman ng grace of God. Now, tignan natin, review lang natin, kung maalala ninyo. Pagdating sa God's decree, ang pagtatakda ng Diyos, alam natin ito'y nagmula sa walang hanggang pasimula. Itinakda na ng Diyos ang lahat ng maaring mangyari. Wala pang mundo, wala pang langit, wala pang sanlibutan, kundi Diyos pa lamang sa kanyang sarili in past eternity. Ang sabi dito sa ating
lesson 3 ng 1689 tungkol sa God's decree, ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably, all things whatsoever comes to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing of things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. Now, ang sabi po rito, dapat po natin itong bigyan ng pansin. Mula sa walang hanggang pasimula, from eternity past, itinakda na ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa panahon. Hindi po ito umino, mundong ito, by itself, gaya ng paniwala ng mga evolutionist, na ang mundo raw, ang langit, nagmula sa isang matter na for billions of years, sa billion-billion na years, itong maliit na bagay na ito, doon sa kalawakan, ay lumalaki hanggang sa sumabog. Yan po yung Big Bang Theory. At yan ay pinangawakan din ng mga evolutionist. Na yung mga bagay na sumabog, nagkalat sa buong daigdig, andin yung stars, andin yung moon, andin yung galaxies, lahat yun. Bigla na lang yung pagsabog. Tapos yung Earth. At yung Earth, pusang umiinom, sumisibol, ang lahat ng bagay doon, evolutionist yan. Pero ang sabi rito, mula sa walang pasimula, itinakda na ng Diyos lahat ng nangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at walang pagpapalit. Malaya niya itong ginagawa at walang maaring pagbabago. Ni wala siyang sinasanggunian ng sino man. Bakit niya nilikha ito? Kundi ito'y ginawa niya sa kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Yan po ang God's decree. So ang God's decree ay biyaya ng Diyos. Sapagkat ginawa niya ito ayon sa kanyang sariling marunong na plano. Hindi ito sumabog, boom, at uminog sa kanyang sarili. No. Alam natin, nilikha ng Diyos yan, isa-isa. Dahil lahat ng kanyang nilikha, mayroong layunin habang tumatakbo ang panahon. Ngayon, wala siyang hiningan ng anumang payo. Yun ang Diyos natin. Hindi yung mga revolto na gawa ng tao, hindi ang Diyos. Yan ay kasinungalingan. Kaya kung kayo sumasamba sa pato, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Yung Diyos natin, marunong. Mabiyaya siya, nilikha niya lang ng bagay. Ngayon, sa kanyang paglikha naman, ito na, kasunod, no? God's decree, then creation. Sa kanyang paglikha, lahat ng kanyang pinanukala, kanyang plano, kanyang ibinatas, bago pa lamang ang simula ng sanlibutan, kanya itong nilikha. Anong nilikha ng Diyos? Langit, mga langit at lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. At hindi lang yun. Nilikha rin ng Diyos lahat ng bagay na nasa langit at lahat ng bagay na nasa mundo. Nilikha ng Diyos yan. Yun ang kanyang biyaya. Common. Para sa lahat yon. It's a common grace. Pagkatapos nun, hindi niya iniwan yung kanyang nilikha sa kalangitan, yung kanyang nilikha sa mundo. Hindi niya pinabayaan yun. Hindi ito umiinog sa kanyang sarili. Gaya ng sinasabi nila ng evolutionist na ito'y umiinog sa kanyang sarili. Kung may lumalabas man dahil sa pag-inog ng matagal na panahon. Kaya sabi nila, ang earth daw ay billion of years na. Saan galing yung theory na yun? Billion of years na daw. E samantalang kung ating titignan, kailan nilikha ng Diyos ang mundo? 6,000 years ago. Ngayon, yung
pong kanyang itinakda before the foundation of the world, then nagmaterialize ito nung kanyang likhain ang langit at ang lupa. Yung langit po, mayroon niyang katapusan, mayroon niyang boundaries, whereas yung eternity, wala po. Ang eternity, sumasakop lahat yan sa simula ng mga langit at mundo. Kaya ang ating heavens and earth ay under sa eternity. Kaya God is everywhere. Sumasalat ang Diyos. Ngayon, hindi niya ito iniwan. Ito'y kanyang pinamahalaan sa pamamagitan ng paano pinamahalaan ng Diyos? Providensya ng Diyos. Providence. Now, alam natin, providence. Basahin ko rito ang providence para maunawaan natin. Pagkatapos ng paglikha, providensya kasunod niyan. Ganito ang sabi, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Right? Mula sa kanyang walang hanggang karunungan, from eternity past, nilikha niya lahat ng bagay. Dahil tinakda niya, dapat mangyari. At para mangyari, kanya itong nilikha, lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay. Siya rin ang namamatnugot. Siya rin ang nangangasiwa. Siya rin ang namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti, ito ang kanyang providensya. So lahat po ng mga pangyayari natin ngayon, pati yung gravity, bakit ang gravity ay wala parang lumulutang ang tao? O di kaya dito sa atin tayo nakakatapak, hindi dahil sa science na paliwanag. Hindi dahil science na paliwanag niya na dahil sa gravity. Saan galing yung gravity na yun? Ito ay providensya ng Diyos. Kaya po, kasinungalingan yung sinasabi ng maraming tao, kahit mga Christian, na sabi ko, na ang mundo mayroong law of nature, at ang law of nature na yan ay parang may buhay na hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng baguhin. Nandiyan na yan, so ganun mangyayari. Kapag ka mayroon kang itinapong bagay, babagsak talaga yan because of gravity, that is law, hindi mo na mangyari. Pero alam natin, sa providensya ng Diyos, ang Diyos ang may control ng lahat yan, kaya mayroong gravity. Kaya ako pwedeng gumanyan na hindi ako bumabagsak. Ang sabi ng science, gravity. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos ang nangangasiwa, namamahala, may control ng lahat ng bagay. Pero minsan, ganito po ang ginawa. Karaniwan sa kanyang providensya, ang Diyos ay gumagamit ng mga kasangkapan. Ngunit siya ay malaya na gumawa kahit wala ang mga ito, o higit sa kanilang kakayahan, o salungat sa kanilang kalikasan. Ano po sinasabi doon? Bagamat ang Diyos ang may akda ng providensya, pamahalaan ng lahat ng bagay para kumilos ayon sa kanyang pagkakaplano ng pagkalikha, pero minsan hindi siya gumagamit ng mga bagay na nandito na. Tingnan niyo naman yung palakol ni Eliseo. No? Ano ang sabi ng law of nature? Pag nahulog ang palakol, saan babagsak? Sa ibaba, nahulog doon sa ilog. Pero nung ginawa ng Diyos, sinalugat niya ang law of nature. Pinalutan niya ito eh. Kaya may kita natin, ang Diyos ang may control, even the very nature itself. Pati yung sugat. Sinasabi ng natural healing. Sino maaaring may gawa niya? Natural lang ba yan? No. It is God. Ang Diyos ang lahat may control ng lahat ng bagay. Sa kanyang providensya, pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang kaperpektuhan ng goodness and favor ng Diyos ay kaloob niya sa lahat ng tao. Ang tawag dyan, common grace. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, pero common. Paano ko nabubuhay? Ganon din si Bob nabubuhay. Kung paano ko humihinga, ganon din si Bob humihinga. Ganon din si Ronnie, ganon si Chenche. Lahat tayo tumatanggap ng iisang biyaya ng Diyos. Common grace. Sino maaaring magmalaki sa atin? Bakit ako malakas? Bakit ako mataba?
Pwede ko pang ipagmamalaki yun? Hindi. Tinanggap ko lang ito sa Diyos. Tinanggap ko lang ito sa Diyos. So, common grace ng Diyos ang tumatadhana sa lahat ng kabutihang nalalasap ng lahat ng tao. Ano ibig sabihin tumatadhana? Sabi ng tao, ito yung kapalaran ko eh. Wala akong magagawa. Ibig sabihin, mayroong buhay yung kapalaran. Kaya kung tawagin niyang doktrina niyan na error, dualism. Fatalism. Yung kapalaran, yun ang magdadala sa iyo. Kung kapalaran ko papuntang impyerno, yun kapalaran ko. Wala po yan. Wala pong kapalaran. Dahil common grace ang gumagawa ng kapalaran o siyang tumatadhana sa lahat ng tao. Lahat tayo mayroong pananagutan sa Diyos. So nakita natin, common grace ang tumatadhana sa lahat ng maaaring mangyari. Sa lahat ng maaaring mangyari. Pero, ganito ang sabi sa God's decree. Tanda natin ito. Para huwag tayong magkamali na sinasabi nila, kung gano'n naman pala kaya naman ako naman nga, tinadhana pala ng Diyos yun. Mali yan. Sapagkat ganito ang sabi sa God's decree. Gayon pa man, hindi siyang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Sino talaga ang gumawa ng kasalanan? Ang Diyos ba? Ayon sa Biblia? Sino? Ha? Sino ang gumawa ng kasalanan? Wala akong narinig. Sino tao? Si Adan. Hindi ang Diyos ang naglagay kay Adan ng kasalanan. Si Adan ang gumawa ng kasalanan. Pero sino ang pinagmumulan talaga ng kasalanan? Ang Diyos ba? Sino? Si Satanas. Siya ang nanukso sa tao. Kaya ang gumawa ng kasalanan ay tao at anghel. Hindi ang Diyos ang gumawa. Hindi rin ang Diyos ang pinagmulan. Kaya tao ang gumagawa ng kasalanan. Kaya nga ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno dahil tao ang gumagawa. Sino gumagawa ng kasalanan mo? Ang Diyos ba? Bakit ganyan ang buhay mo ngayon? Dahil ba sa Diyos? Hindi. God is sovereign but man is responsible. So, dapat nating linawin yan. Nasa tao magawa ng kasalanan. Then, common grace din, na siyang makita sa lahat ng pagpigil. Common grace, ang lahat ng gumagawa ng pagpigil. Now, sabi sa banal na kasulatan, lahat ng tao makasalanan at lahat ng tao ay masama. Pero bakit hindi lahat ng tao kriminal o nakakapatay ng tao? Dahil ba sa husay niya, yung pagpipigil niya? No. Common grace po ang pumipigil sa tao para hindi pumatay ng lahat ng tao. Dahil kung lahat ng tao, wala pong pagpipigil, walang common grace, walang matitirang tao, dahil tayo lahat ay masama. Magpapatayan tayo, magpapatayan. Okay? So, common grace, din na makitang lahat ng pagpipigil sa mapangwasak na impluensya at paglaganap ng kasalanan sa mundo. Common yun. Buti na lang, hindi tayo namatay, hindi tayo pinatay dito. Biro mo, nakaamba na sa akin yung kanyang panaksak, pero hindi natuloy yun. Ano sasabihin ng tao? Salamat sa Diyos. Doon lang makakalala, di ba? Pero common yun eh. Common grace of God. Common grace ng Diyos din, ang pagpapanatili, pagyaman at paglago ng natural na buhay. Kaya ang mga tao ay nabubuhay, tumataba, gumaganda, sumeseksi, bagamat silang gumagawa sa kanilang sarili. Pero common creation, we are receiver and not the originator. Tinatanggap lang natin ang biyaya niya. Kapag tayo po ay nagtatrabaho, tinatanggap natin ang biyaya niya na mayroon tayong sweldo. Kapag ikay nagtatamad, tinatanggap din niya ang biyaya ng kanyang katamaran, walang kita. Yun po yung
common grace. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasamaan, tatanggapin mo rin yun. Kasi man is responsible. Di kalawa, tignan natin ang pagbagsak ng tao sa unang kasalanan. So nakita natin yung anyo ng biyaya ng Diyos. Makikita natin saan? Sa God's decree, sa God's creations, and God's providence. Nandun na lahat yan. Common yun sa lahat ng tao. Pero ang tao bumagsak sa kasalanan. Ano ngayon nangyari? Nawala ba yung common grace ng Diyos nung bumagsak ang tao sa kasalanan? Now, tandaan natin muli, nilikha ng Diyos lahat ng bagay sa langit at sa mundo. Lahat ng mga bagay, mga hosts sa heaven, the stars, the galaxies, the Milky Ways, billions of galaxies yan nasa langit. Tapos sinasabi sa Biblia na kinikilala ng Diyos lahat ng pangalan noong stars. Sa isang galaxy lang, ilang gaano karaming star yan? Billions, pero may pangalan yan sa Diyos. Siya may likha niya. At sa mundo ito, saan nakakuha si Adan ng pangalan na sabi ko sa Genesis chapter 3, chapter 2 na naglikha ang Diyos ng lahat ng klase ng hayop, lahat ng mga lumilipad, ng gamugamot, gumagapang sa ilalim ng lupa, dinadala kay Adan para pangalanan. So si Adan talaga yung scientist, no? Siya yung nagpangalan ng lahat ng bagay. Saan galing yun? Sa Diyos. Common grace. Ngayon, nilikha ng Diyos lahat ng bagay. Hindi yan aksidente lang nandyan. Lahat ng bagay sa langit at lupa upang isang katuparan ang itinakda ng Diyos before the foundation of the world. Kasama na yung pagliligtas doon. Nakatakda na. Hindi tao ang magliligtas sa kanyang sarili, kundi ang Diyos ang nagtakda ng kaligtasan. Kasama yun. Kaya lahat umiiral, lahat ng bagay umiiral dahil mayroon itong layunin. Ang Diyos may layunin na isagawa niya lahat ng kanyang gagawin. Tignan nyo sa Discovery Channel, di ba? Yung mga damo-damo, kaya mayroong damo-damo, kinakain ng mga butiki. Di ba? At mayroong butiki, kinakain ng mga, anong predator na? Mga butiki, kinakain na halimbawa ng mga unggoy. Mga ibang hayop. Yung unggoy naman, kinakain naman ng ibang hayop. Tapos yung pusa, kinakain ng leon. Yung leon, lahat yan may layunin eh. At lahat ng hayop, kakainin ng tao. Magtatapos doon sa tao dahil ang tao, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Nilikha na muna lahat ng bagay eh. Lahat ng palanin, lahat ng hayop, bago niya nilikha ang tao. Dahil inihanda ng Diyos ang pagpapala para ang tao ay mabuhay. Kasi ang tao, siya ang image bearer ng Diyos. Napakabuti, no? Maraming tamad ay magtrabaho. Kayong mayroon ng inihanda ang Panginoon sa kanya. Ang kailangan niya lang, ipag-pray, bigyan siya ng way, paano niya makuha yung mga inihanda ng Diyos. Sumasalamat tayo. Ang sabi ng Panginoon, ito, maluluwalhati ako rito sa trabaho ko ito. Hindi, Lord, dito, mas maganda, mas kikita ko malaki. Hindi ka. So, pagdating sa pagbagsak ng tao, ang tao ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Right? The wages of sin is death. First, spiritual death, separation sa Diyos. At dahil ang tao ay separated sa Diyos, spiritually, ang kanyang buhay may katapusan. Mamamatay siya physically. Pero, mayroon pang ikalawang kamatayan sa impyerno. Nakahanda yan dahil sa pagbagsak. Kailangan mo na ang isang taong nabubuhay pa ngayon ay may panganak na muli para hindi niya abutin yung second death in hell. Napakabuti ng Diyos. Pero mga tao ay makinig, ay maniwala.
Kaya sa pagbagsak, ang tao ay napasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Pero, ang common grace kailanman ay hindi nawala. Nagpapakita ito ng maraming bakas ng katotohanan. Nagpapakita ito ng maraming bakas ng kabutihan at kagandahan. Kaya ang mga tao punong-puno ng katanungan. Kahit sa kanyang kasamaan, paano nangyari ito? Bakit tumating sa akin ito? Saan galing ito? Akalain mo, nasa gasahan ako. Pero hindi ako namatay. Paano nangyari yun? Ano sa palagay ninyo? Dahil doon na kay anting-anting? Meron kang anting-anting? Tumalbog lang yung gulong sa dibdib mo? Ha? Anong sagot doon? Common grace. Biyaya ng Diyos. Kahit yung pinaka-kriminal, pinaka-masamang tao, pinaka-rebelde sa Diyos, na hindi kumikilala sa Diyos na sinasabing atheist siya. Pero at the same time, humihinga siya. Sabi nga ni Pastor Alex, paano naman kung may bayad yung si Father Mario? Paano naman kung may bayad yung bawat hinga mo? Piso. Eh, mamaya ka pa ulit makatanggap ng piso, mamayang hapon, pipigilan mo yung hangin sa loob mo. Tapos pag may piso, patay tayo kung walang common grace. Kung binabayaran natin ang lahat ng ating ginagawa, eh walang makikira sa atin. Because of God's common grace, nagtataka tayo. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Paano ako nakarating dito? Saan ako nagmula? Bakit ganito nangyari sa akin? Bakit hindi ganun? Bakit ganito? Bakit ganitong buhay ko? Eh, saan mo ba sinimulan ng buhay mo? Naniniwala ka ba sa Diyos? Sinisingit ka lang ng iyong katigasan, ng puso sa Diyos. Dahil akala mo, ikaw ang nagpapainom ng buhay mo. Hindi mo nakikita yon na napakabuti ng Diyos sa iyo. God is good all the time. Common grace. Common grace. Ngayon, tingnan natin ang malinaw na anyo ng common grace versus saving grace. Or special grace. Noong ang tao bago bumagsak at pagkatapos ng kanyang pagbagsak sa kasalanan, nag-ahari ang common grace. Kabutihan ng Diyos pa rin ang umihira. At wala pang saving grace noon. Bago bumagsak ang tao. Bakit wala pang special grace o saving grace? Dahil hindi pa. Bumabagsak ang tao. Wala pang makasalanang ililigtas. So, ibig sabihin pala ng special grace, hindi ito common. Kaya tinawag na special, ay para doon sa mga taong makasalanan. Hindi ito para sa halaman, hindi ito para sa baboy, hindi ito para sa nature, kundi para sa taong nagkasala. Kaya tinatawag special grace or saving grace. Nahayag ang saving grace o special grace na ang unang tao ay bumagsak sa kasalanan. Now, lahat ba tayo makasalanan? Kailangan ba natin ng special grace? Yes. Kung tawagin yan ay saving grace. So nakita niyo yung pagkakaiba. Dapat natin yung tandaan yun. Dahil, maraming naniniwala na isa lang yan. Common sa special. Patignan natin, ikatlo, ang pagkakaiba ng common at special grace. Pag sinabing common blessing, common blessing, ibig sabihin pare-pare tayo tumatanggap. Common blessings is the revelation of common grace. Lahat ng ating tinatanggap, lahat ng ating
natatamasa ay kapahayagan lamang ng common grace. Walang pagkakaiba dyan. Walang itinatangi ang common grace. But, pagdating sa Reformed theology, common grace ay walang kaugnayan sa kaligtasan. Walang kaugnayan sa kaligtasan. Pero, kinikilala ang mga kilos ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, siya'y gumagawa sa common grace din. Lahat ng tao nakakatamasa ng gawa ng Espiritu Santo. Yun na makatanggap ka ng liwanag na karunungan, ayoko dumaan dyan, mahuhulog ako sa bangin dyan, dito na lang ako. Sino nagbigay sa karunungan yan? Dahil ba ikaw'y marunong? Bakit nagawa mo yun? Ang Espiritu Santo pa rin gumagabay. Dahil ang Espiritu Santo kumikilos pa rin sa common grace ng Diyos. So, hindi natin tinatanggi ang kilos ng banal na Espiritu sa common grace. Pagdating sa creations, maging sa katubusan. Maris sa katubusan. Hindi ito dapat natin ipagwalang bahala ang koneksyon na ito. Kaya ang kabutihan, ang kabaitan, pagpapala, kahabagan o pagtitiis ng Diyos, this is what we call goodness of God. Hanggang ngayon, hindi ka pa napaparusahan, hindi ka pa namatay para mapunta sa impyerno, binibigyan ka pa ng panahon ng Diyos para magsisi. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 9, verse 27, minsan lang itinakda ng Diyos ang kamatayan. Pagkatapos nun ay pag-uukom. Ano yung salitang itinakda? Ang Diyos may hawak ng buhay. Huwag mo sabihin, alam mo, sa lahat ng barkada ko, ako nung natitira. Sila patay na. Huwag ka dapat magmalaki nun, kundi dapat kang pasalamat dahil binibigyan ka ng pagkakataon na makapagsisi. Di tulad ng iyong mga barkada, nandun na sila sa dagat-dagatang ako. Common grace niya. May biyaya sa iyo ng Diyos. Now, common grace ay kapwa tinatamasa ng mga elect at saka non-elect. Now, alam natin, sa degree ng Panginoon, before the foundation of the world, bago palikhay ng mga langit at mundo, mayroon siyang itinakda na ililigtas. Right? Ephesians 1:4. Mayroon siyang mga pinili. Hindi natin alam kung sino yun. Maring ikaw yun. Pero nagbubulang-bulagan ka pa. Dahil katungkulan mo makinig ng Ebanghelyo, katungkulan mo magsisi, na paano natin malaman kung ikaw pinili? Ayon sa Biblia, yung mga pinili, masaya kapag may word of God. Diba? Nagbubuti ang mga hindi ng matig nila ang mabuting balita at lahat ng mga itinakda sa kaligtasan ay sumampalataya. Wala kang gana sa salita ng Diyos. May lumuhod ka sa Diyos, Lord, bigyan mo ng katuwaan sa salita ng Panginoon. Hindi, wala. Yan. So, common grace ay parehong tinatamasa noong elect at saka non-elect. Ibig sabihin sa lahat ng tao. Tulad halimbawa ng gospel. Bible. Ito ba'y para sa Kristiyano? Tama? Na sinabi talaga rito sa Timothy, ito'y para sa makasalanan. Lahat tayo makasalanan, so therefore, para sa iyo ito. At yan mo rin tinatangi ang sinumang tao. Common yan kung tawagin. The gospel of God is common to all people. Pero may responsibility tayo na makinig. Wala kang pagbama sa pakikinig, paano masabing kilig ka? Paano masabing mananampalataya ka? Tignan yung pagkakasabi, common. Ibig sabihin, pag sinabing common, ang banal na espiritu ay kumikilos. Akala nyo ba hindi kumikilos ang banal na espiritu sa unbelievers? Kumikilos. Kaya nga wala silang may kadahilan pagdating sa paghukom. Dahil alam nila na itigawa ng Diyos sa nabuhay, alam nila
na ito'y mula sa Diyos ang tinatanggap nila, pero ayaw nilang tanggapin yon, muli nilang ipinapako si Kristo. Hindi niyo sabi sa Hebrews chapter 6. Now, kahit sa atin, mga makasalanan, alam mo, napapakinggan mo, bawal yung buhay mo. Pero baliw na sa iyo. Alam mo, ang gawa ng Espiritu yan na bigyan ka ng enlightenment. Bigyan ka ng gabay kung ano dapat mong gawin para may saayos sa buhay mo. Pero ayaw mo. Ganito ang sabi ng Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Ang sabi, for in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers. Excuse me, sa Tagalog ko babasahin. Sorry. Alright. Ganito po sabi. Sapagkat hindi mangyayari, no? Ang alin, kaya, na ang mga dating naliwanagan na, sino yung naliliwanagan? Ito ba'y Kristiyano lang? No, pati unbeliever. Nakakapakinig sila ng Ebanghelyo, naunawaan nila what is wrong and what is right sa kanilang buhay, alam nilang masama ito, alam nilang ganito, naranasan nila yung gawa ng Espiritu Santo. Alam nila hindi dapat magsinungaling. Alam nila kasalanan ng kanilang buhay. Alam na mga kasalanan yung adultery, fornication. Naliwanagan sila dyan. Sapagkat hindi mangyari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos, nakapakinig din ng Word of God. Kaya nga, minsan tinutweet niya, ay niya na mag-inom. Kasi masama pala yun, sabi ng Biblia. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yabang sa kanilang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at tinataas sa kahihiyan. Then sabi, verse 4, yung unang phrase dyan, ang karugtong naman dyan ay sa verse 6, doon nagsimula sa ay, muling. Diba? Sapagkat hindi mangyari na ang mga dating naliwanagan na ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Dati yung panahon wala ng pagsisisi. Sa mga taong nakalasap na ng kabutihan ng Diyos, nakalasap na ng salita ng Panginoon, and yet, matigas ang puso, ayaw paniwalaan dahil ang hangad ay makatamasan ng material na bagay. So, ang common grace ay kumong gawa ng Espiritu Santo sa mga hindi Kristiyano. At sa walang pagbabago ng puso, ay gumagawa ng moral na impluwensya sa pamagitan ng general and special revelation. So, ano pong ibig sabihin dito? Ang common grace ay kapwa ito tinatanggap, naranasan ng lahat ng mga unbelievers. At mapapansin natin, paano natin makikita na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa kanila ng kabutihan? Dahil sila ay tinuturuan ng asal. Tinuturuan ng magandang asal, magandang impluwensya sa pamagitan ng general revelation at sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tignan nyo ang korte. Ginagamit ng Bible pag pananumpa. No? Malinaw na gumagawa, kumikilos ang Espiritu Santo sa kanila.
sa mga kulungan. Lahat ng kulungan, lagi na sa Muntinlupa, sabi nga ni Senny, ang daming iglesia doon. That's common grace. Manila City Jail, napaka-bulong, napaka-dumi, at napaka-nakakatakot. Pero isa tayo sa mga nangangaral doon. Katiwa, ay dito sa may rehabilitation, dyan sa Bikutan, isa tayo sa nangangaral doon. Mga ating-ating na yun, nakalasap sila ng Ebanghelyo. Nakalasap sila ng kabutihan. Kayo nandito dito. Tumating din ng Sunday. Kung nasaan kayo pag-aaral ng Monday na Saturday, makakalasap kayo. Kaya makikita natin na ang banal na espiritu ay kumikilos din sa buhay ng mga unbelievers. Ang banal na espiritu ang pumipigil sa kasalanan nila. Ang banal na espiritu nagpapanatili ng kayusan ng buhay nila, maging sa civil righteousness sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, ang gobyerno natin, Romans 13, common grace yan. Instrumento ng Diyos yan, mga lingkod ng Diyos yan, bagamat unbelievers yan. Pero gawa ng Espiritu Santo na lahat ng tao, pulihin yung lumalabag sa batas. Pulihin talaga. Pag hindi ka sumusunod ayon sa kautusan ng batas, ay hulihin ka. Anong sabi natin? Ay hindi ka mamuhuli niyan eh. Pero pa mangyari yun? Kaya ayon ng Panginoon na kahit kamunti paglabag sa batas, ay ating ginagawa dahil ginagawa yan ng hindi tamang kaisipan. Ang banal na espiritu na bibigay sa ating kalaman, dapat itong gawin mo. Babayad ka ng tax. Mag-declare kayo ng iyong income. Diba? Mag-renew ka ng lisensya, mag-renew ka ng rehistro, ayusin mo lahat. Kailangan sundin natin that ang Espiritu Santo yung nangungusap sa atin. Araw-araw. Siya yung may influensya ng mga bagay. Pero, hindi natin tinitignan ito, kala natin sa atin lang. Kaya natin, pwede natin gayahin ng gobyerno. Pero sabi sa Hebrews 6, naliwanagan ka na, pero bakit pa ginagawa niya? So, ang common blessing ng Panginoon ay tulad halimbawa ng ulan, di ba? Ang ulan ay pinaulan sa lahat ng tao. Ang araw. Matthew chapter 5, verse 45. Oo ba? So, tingnan natin ngayon, maliwanag ba yung common grace, mga kapatid? Ang common grace, gawa ng Espiritu yan. Kaya huwag natin baligin yan. Huwag natin, ayaw sumpakan na, ayaw yung pagsumpak na ng mga balaod kaysa Ginoo na. Sumpak na ikaw, piso ka. Pag lumabag ka talaga, nasabihin at sama ng gobyerno natin, palitan na si Pinoy. Hindi. Si Pinoy ay minister of the Lord. Napasahin ka natin ang Romans 13 kung gaano kahalaga ang gobyerno natin, bagamat hindi sila Christian. Pero still, ang Espiritu Santo ay kumikilos dyan para mapanatili ang kayusan ng ating buhay, ng ating bansa. Ang sabi sa chapter 13, verse 1, every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God. And those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God. And they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid. For it does not bear a sword for nothing. For it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Nakita niyo? Kahit masama pa yung gobyerno natin, pero sila yung mga inutusan ng Diyos.
grace yan, mga kapatid. So, tingnan natin ang sakop ng special grace sa degree of election. Now, special grace ay para sa mga elect. Alam natin yan. Bagamat, gaya natin sinabi kanina, special grace ay para sa mga sinners, sa mga lahat ng mga kasalanan. Pero, alam natin, sa decree ng Panginoon before the foundation of the world, mayroon na siyang hiniran para sa kaligtasan. Kaya nga special grace is for special people. Patawarin niyo sa salitang special people. Walang special people. Lahat tayo sinners. Lahat tayo makasalanan. Special grace is for God's chosen people. Ngunit common grace para sa lahat. Para sa lahat. Hindi masabing elect lamang ang may malaking benepisyo ng common grace. Dahil kung tutusin, mas sagana pa nga ang mga masasama o mga unbelievers sa mga natural blessings. Sila yung kadalasang yumayaman. Sila yung umuunlad ng buhay. Kung sino pa yung mga elect, ito pa yung walang hanap buhay. Dahil hinahanap nila yung kalooban ng Diyos. Whereas, sa mga unbelievers, basta't may opportunity, kikita ko ito, kung ito may mabuti sa iyo, mabuti rin sa atin. Ikawin natin. Kung ano yung alam mong nakaramdam mong gawin tama at akala mo masarap at kikita ka, gawin mo. Pero God's people, lagi inuuna ang chief end of man. To glorify God and to enjoy Him forever. Kaya nga, mas nakakalamang pa nga ang mga natural na tao na tumatanggap ng mga benepisyo ng common grace. Sila yung mayaman, sila yung nabubundan, sila yung lumunggo ang mata sa katabaan. Pero ang sabi nga ng salmista sa Psalm 73, nainggit siya sa ganung tao. Pero nung malaman niya na napakabilis pa ng mga kamatayan ng mga tao niya, ay nagsisi siya sa kanyang higit. Paano nalaman nung pumasok sa templo? So, special grace ay nag-aalis ng guilt of sin. Yun yun. Yung special grace. Ito yung nagtatanggal, nag-aalis ng penalty ng sin. Nagbabago ng panloob na buhay at naglilinis mula sa polusyon ng kasalanan. Common grace, hindi. Kasi ang common grace before and after the fall of man nandun na, pero walang mga taong nalinis sa kasalanan. Yun lamang nang dumating ang special grace. So, ang common grace, hindi ito umaapekto sa kaligtasan ng makasalanan. Bagamat, may iba't ibang anyo ng palabas na tawag ng common grace o kung tawagin yan, moral illumination. Minsan tayo, nung araw, nung Pentecostal tayo, may nagpipreach, ano? Hindi natin alam yung common grace and special grace. Nabigyan ka naman, ay naku, eto na. Akala natin, ligtas ka na. Pero kung tawagin yan, ay enlightenment. Namulat ka lang. Nalasak mo na yung kabutihan ng Espiritu Santo, pero wala pang apekto sa iyong kaluluwa. Enlightenment yun. Kaya ngayong may turo sa atin ang tamang doktrina, doon pala ma-realize, hindi pala tama yung bautismo ko noong una. Yung bautismo ko noon, gara lang na ito. Samantala ngayon, ang bautismo ko ngayon ay totoong kaalaman ng kaligtasan, kaya ito yung bautismo ni Kristo. Noong araw, bautismo ni Pastor lang yun. Kaya dapat ang baptism is baptism in Christ's name. Baptism ni Kristo, yung baptism ng isang Kristiyano dahil kay Kristo. Mga kapatid, common grace ay irresistible. Hindi ito matatanggihan. Ito yung ayaw ng mga Armenians. Ano? Kahit ayaw mo, pipilitin ka sa sakaling ka ng Diyos para tanggapin mo yung yung kaligtasan. Sa pilitan yan. Di ba? Yan ang katulad ng mga tao Walang pilitan, nay. May kanya-kanyang kalooban yan. Walang sapilitan. Hindi naman porque irresistible, ibig sabihin na mimilit ang Diyos. Hindi po. Paano nangyari yun?
Once na nakinig ka ng gospel, alam natin, the Holy Spirit works in our hearts. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa ating puso at ikaw ay pinapanganak na muli. Ibig sabihin, habang ito'y nakikinig ng salita ng Panginoon, kumilos ang Espiritu Santo, binago ng puso mo, yung dati mong batong puso, ay pinalambot niya. Kaya nga, once na ang tao ay na-renew na-regenerate na ang kanyang puso, hindi ka nang pilitin. Galak na galak yan tanggapin si Kristo. Kasi bago na yung puso. Pero kung hindi pa bago ang puso mo, ay sa pilitan ang tingin mo. Pero ang mga binago, punong-puno ng kagalakan sa tuwing makikinig ng salita ng Diyos. Hanggang doon lang muna tayo, mga kapatid. Pagpatuloy natin, maybe next time, maybe never, ang ating pag-aaral tungkol sa common grace. Pero naunawaan natin ang common grace. Ang common grace hindi nakapagdiligtas. Nakakapag-enlighten. Nakapagbabago ng ating moral. Nakapagbibigay kayo sa ating bahay. Pero hindi nga mahulugang apektado ang iyong kaluluwa. Special grace ang nagdiligtas. Yan ay kailangan ng aming salamat. Kahit na lang. Panginoon, salamat po sa mga ito, sa iyong kapayagan, ang inyong mga salita. Tunay na, ang salita ninyo, Panginoon, ay nagbibigay liwanag sa mga nanatiling dilim na aming kaisipan tungo sa kaunawaan ng inyong buong kahiwagaan. Ngunit, salamat po, Lord, sa pagkatang kahiwagaan ito ay inilantad ninyo. Gaya po ng sinabi ni Pablo na hiwaga noon ay lantad ngayon sapagkat ito ay pinahayag ninyo sa magitan ng inyong lingkod sa apostol na nagbigay, Panginoon, ng kalukuhanan sa magitan ng kanilang mga sulat. At ito, Panginoon, ay maliwanag sa atin. Maraming salamat po. Naunawaan namin, Panginoon, upang sa ganon, hindi kami makapagmalaki sa aming mga sarili. Ano man ang aming tinatamasa. Gaano man kami kaganda, gaano man kami kalusog, gaano man kami kayaman, Lord, alam namin lahat ng ito ay ayon sa iyong kalooban at ayon po sa iyong common grace, kaya wala kami dapat na ipagmalaki sa aming mga sarili. Ngunit tulungan ng Panginoon na maging responsible din sa aming sarili, sa kasalanan, sa aming kasamaan. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay nagbuto sa amin lumapit kay Kristo at pagsisi sa aming mga kasalanan upang kami po ay harap sa inyo na malinis dahil po sa dugo ni Kristo na aming tinawas. Maraming salamat po. Ito ang